Alright, so good morning po sa inyo mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito. So, eto hong si Yorme, ito naalala ko lang si Mocha, pinagbawalan ito ng Comelec nang gamitin yung kanyang cookie ni Mocha. Aba si Loco, si Kamote, ganadong-ganado naman. Siya pa yung sumasambit. Talagang angas na talaga ni Isko, yabang na eh. Pero, tawag dito. Ito So dito sa post ng Bat First Manila, sabi rito, resibo ni Isko, President Corazon Aquino General Hospital, hindi daw nabigyan ng lisensya, ng license to operate. So ibig sabihin, nagbukas na po. Hindi nabigyan ng license to operate ng DOH. Bakit? Sabi, Isko was only present during its groundbreaking in 2021. Mayor Hani Lacuna Pangan continued it. As of December 2024, the LGU allotted another 50 million for the completion of the project because of the standards set by the Department of Health. Ibig sabihin, mali ang plano, palpak, dahil minadali noong kasagsagan ng presidential election. Kung hindi naman pinopopondohan ulit, magiging simento na lang ito habang buhay. Okay, grabe no? Trabaho, gastos na malala. No. Kung maayos lang sana ang lahat, nakatipid sana ang LGU at hindi na doble ang gastos. Bakit mo i-claim na iyo yan kung hindi naman ikaw ang tumapos at gumastos? 'Di ba? Tama naman po 'yon. No. Ito yung ito yung hospital. Yan Yan. Alam niyo itong hospital na to, nung ni-research ko sa October 2021, sabi rito, 110 million po ang halaga nito, public hospital, sa Baseco Compound, Port Area. Will rise soon to replace the President Corazon Aquino Health Clinic that was built by the late Mayor Alfredo Lim. Okay. So si Lim ang nagsimula ng health clinic na yon. So pinalitan lang ni Isko nito. Di maganda. Pero considering October 18, 2021, mga kapatid, kampanyahan na po halos ito. Filing na ng COC yan eh. Hindi ba't si Isko ay may pangarap na kumandidato pampresidente noon? Ginamit niya itong pagpapatayo nito para maiportray ang sarili niya, pandagdag niya ito sa kanyang credential ng kanyang mga achievements. Kasi gusto niya ma-impress ang sambayan ng Pilipino na marami siyang nagawa. Kaya kahit na mukhang minadali na lamang yung trabaho, ayun, tinira-tira ng ganyan. Ang problema, sabi nga, nung mag-opening, hindi nabigyan ng permit para mag-operate. Bakit? Hindi pasado sa standard. Ganyan ang nangyari kapag pinulitika ang serbisyo sa publiko. 'Di ba? Ang serbisyo sa bayan. Ganyan ang nangyayari. Sipin mo, October minadali. Para merong maibida sa kampanya niya. Mabuti pa yung sa ngayon, meron silang merong nagawa naman ding project, pero ito yun kasi bunga yun ng pangungutang yung kay Isko. Nagkabenta-benta sila ng properties ng Maynila, di ba? Umabot ng 65 billion. Yung tinatanong saan napunta yun. Hindi aabot ng 65 billion ang nagastos sa pandemic. National government hindi tumulong, hindi nagbigay ng bakuna, hindi nagbigay ng ayuda. Kalokohan yan. Oh, come on. Di ba? So, isipin nyo, kayo lang ang LGU na ganon, nagbenta ng mga properties. Yung ibang LGU sa buong Pilipinas, hindi na ngailangang magbenta ng ari-arian. Ngayon, ang nangyari, etong bagong admin naman, hindi sila nangutang ng budget para dito, tong sa kay Lacuna.
ginamit nila kung ano yung mapapapondohan ng mga kongresista. Etong si Valeriano, nagkaroon na sila ng, alam ko kanina to ng groundbreaking ceremony para doon naman po sa Ospital ng Tondo. The 200 million Phase 1 project will see the construction of a 6-story hospital with a rooftop multi-purpose area. The building will have a 38-bed capacity and full range of medical services. Diba? Ayos ko kasi, pinoportray niya yung sarili niya mag-presidente. Ngayon yung pagbalik niya, gano'n na naman. Portrayal na naman ito para maging option siya ng mga Duterte sa pampanguluhan sa darating na halalan sa 2028. Di ba, Don Kenks? Shout out kay Don Kenks. Magandang good morning night. Ganoon din kay Kuchi. Mabigat ba na issue yun compared sa Duterte na EJK at corruption? Anong ibig mo sabihin? Okay. Ngayon, ito po. Na President Corazon Aquino General Hospital, almost 100 million na pera para makabili ng mga ekwipo. Ngayon naman gusto ko meron kayong sariling ospital dedicated lamang sa community dito sa loob ng Baseco. Ngayon, meron pa hong isang tinatayong ospital dito rin ho mismo sa Baseco, yung Corazon Aquino Hospital. Unfortunately, hindi po siya pumasok sa DOH standard. Minadali po siyang gawin. Ew. Grabe, minadali. Tuloy. Mabuti, hindi gumuho, ano? Yung nangyari kasi noon na may gumuhong building, yung film center, di ba? Gumuho yun. Yung sa may PICC. Ay, nako. Pa rin po, tinatama namin ngayon yung maling pagkakataon. Ito ay namana mo. Namana ko po. Yun ho naging problema. Minadali, okay, nagawin, hindi po tinama yung requirements ng DOH, nakailang ulit po kami ng pagpapagawa niya. Hindi ho namin mabuksan dahil hindi ho kami mabigyan ng go signal ng DOH. Pero kaya pang isalba. Ay, pwede po. Ayaw. Ngayon ho, ginagawa ho namin yan. Inaayos po namin yung maling ginawa dati. Ayon po dun sa tama na binigay ng Department of Health. Sabi po nila, hindi Yun ang Manila Zoo eh. So yung Manila Zoo, nagkaroon ng talagang total transformation. Now, and I was expecting to see more animals like an elephant, huge crocodiles. Tragis yan. Mabuti pa yung Quezon City Parks and Wildlife, yung Malabon Zoo, yung doon sa may Montalban, Avalon Zoo yata yun. Buti pa yung mga yon, mas mga magaganda yung mga hayop. Yung doon sa Manila Zoo, para ka lang namasyal. Sa mas maganda pa yung kay Chavit Singson. Ang mahal pa ng bayad sa Manila Zoo, 300 pesos. Pag hindi ka taga Maynila, Diyos ko. Sinama ko ron a couple of months ago, kapatid ko at yung mga anak ko. Lang hiya, nung makita namin na kami pa nadismaya. Meron pa roon para makapunta ka sa mga unggoy. Bibisitahin ko sana mga insan ko. Kailangan naka-medyas ka at saka naka-hairnet. Tapos nakakulong lang naman yung pupuntahan mo. Para saan? 'Di ba? Ang laki na nga ng binayaran mo. Ang pagkakakitaan ka pa sa loob ng Manila Zoo. Diba? Paano? Nalulugi yung Manila Zoo eh. Hindi kumikita ng ang daming pwedeng dapat na pagkagastusan. Diba? Wala nga, ibang klase eh. Masabi lang na may napagawa, pero hindi talaga ayos. Anong klaseng zoo? Wala yung mga talagang dapat na makita ng mga tao o ng mga hayop. Ganyan ang trabaho pag kami nadali. Diba? Kumbaga, ito yung trabaho ginawa ko, sinimulan ko yan, ikaw yung pumalit sa akin, ikaw yung magpuno ng kakulangan. Tapos ngayon bumabalik siya. Ang sabi niya, sa mga pabahay naman niya, ipamamahagi ko na, ipamimigay ko na yung mga pabahay, condominium, yung sa San Lazaro, lahat, pamimigay na raw niya yung mga pabahay. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang mga yon ay rental for life yun. Rentals lahat yun.
Magkanong upa doon? Huling nalaman ko noon yan na bago mag-eleksyon, 2.5 ang renta doon. Oh. Ngayon, magkano na yun? 'Di ba? So yung mga pinaalis sa squatters doon, nang bumalik, binigay sa kanila, alis na rin sila dahil di na kayang bayaran. Ang kita nila isang buwan, 1.6 sa pagbabalat ng sibuyas, pangangalakal. O, babayaran pa kuryente, tubig. O, ngayon, sino nakatira? Yung mga may kakayanan na magbayad. Nasa ng mga squatters? Meron nga, di ba, nakita nakaraan na property niya sa Lipa. Di sana yun na lang, dinlipat na lang niya yung mga kawawang kababayan doon sa Lipa. Oh. Tapos training sila para makapagtrabaho yung mga padre di pamilya sa mga hanap buhay doon sa Lipa. Nako, sayang. Kaya ngayon, ang nangyari, yung mga dating squatter na naalis ni Isko, nagkaroon ng bahay, yung iba napadpad rito sa Quezon City, nagkalat na naman uli sa lansangan. Yung mga dating may bahay-bahay sa squatters area, nasa kalsada ngayon. Sakit ng ulo nila kuna. Plus yung sa basura pa nila. Kontraktor pala niya. Silayasan pa yung Maynila. Di naman tot. Hindi naman to magagawa ni Yorme kung hindi nyo pinayagan during the time that you were the presiding officer of the council. Number one po, ang presiding officer po, hindi naman nagboboto. Correct. It's the council as a whole. Okay. Totoo po yan. Binibigyan lang po namin siya ng authority to transact. Opo. Yun lang po. Yun lang po ang papel ng konseho. Wala na pong iba. Opo. Kung paano po i-execute yun, solely an executive function. So yung pong 17.8 billion na inutang ni Mayor during that time, ang sinasabi ninyo ay hindi kayo Hindi na liable po. or accountable doon? Hindi po. Kasi una-una siya pumili nung kung saan mapupunta yung inutang niya. Opo. Kung magkano po utangin niya. At kung gaano po niya kabilis gagamitin yung inutang niya. Oo. Ang credit line po ng City of Manila, maganda ho kasi ang standing ho ng lungsod ng Maynila. Nasa 25B. Okay. Agad-agad pong ginamit yung 17.8B in a matter of 2 years. During pandemic pa yan. So nagbenta ng ari-arian ng Maynila, naka 65 billion, panahon ng pandemic, 2019 si Isko Pandemic mayor yan Tapos nangutang pa ng 17 billion. Oh. Na ngayon, hanggang ngayon, binabayaran ng lungsod ng Maynila. Yung mga napapagawa naman ito, nila Lacuna, at yung mga services, hindi naman ito nanggaling sa pangungutang. Bagkus galing sa kita ng Maynila, sa revenue nila. Sa mga buwis ng mga negosyante, sa buwis sa real estate taxes, doon naman galing. Ay nako. Kaya yun ang pinagmamalaki nila, sa kabila ng challenges sa kaperahan, may nagawa sila. Ang tanong, dapat maipaliwanag dito saan napunta yung 65 billion na kinita ng Maynila sa pagbebenta ng mga patrimonial assets nila. Diba? In other words, yung pong naiisip namin na sana yung 25B na yun, pautay-utay. O ngayon, gagawa mo tayo ng project. O diba? Ito lang gagamit. Kasi wala naman yung time, wala naman yung expiration. Ginamit niya. One time, big time. O. Kasi nga, gustong i-portray ni Isko na siya yung tawag dito, karapat-dapat na maging susunod na presidente ng Pilipinas. Bakit po ganun ang ni Isko noon? Kasi nga yung di ba nag-survey si Duterte ng presidente siya. Ang lumabas po sa survey, number 1 si BBM, number 2 si Leni Robredo. Shoutout sa mga kakamting. Tapos ang number 3 si Isko Moreno. Ang pang-apat ay si Sara Duterte. Ayon kay Larry Gadon. Panahon pa ng kampanyahan niya ng 2022, nalaman ko. Kaya na syempre, pangit namang ilabas mo ng ganun-ganun yan. Di ba?
Kaya nga sinasabi ko noon, hindi po pwedeng si Sara ang maging pang presidente. Kasi mismo, doon pa lang sa survey olats na. So kumbaga, malaki ulo rito ni Isko, nalamangan niya yung anak ng presidente doon sa survey. So he was hoping na baka konting pa-cute dyan, di ba? Pakitang gilas, mga minadaling trabaho, di ba? Kaya pala yung ayuda, bahari ng ng mga ayuda rin, yung panahon ng pandemic, bahari ng ayuda niya. Oh. Ay nako, parang bongo style lang, ganun eh. Ay nako, so iwan na nga muna natin yung si Yorms.